sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, umanin mo kilinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po tayo upang mag-aral po ng salita ng Panginoon. At very interesting po ang ating topic ngayon sapagkat ito po ay sumasalamin sa buhay ng bawat tao, ang salita ng Panginoon. At salamat sapagkat bagamat na tayo po ay nasa ilalim pa ng pagsubok ng COVID-19,
Pero patuloy pa rin tayong iniingatan at binibiyayaan ng Panginoon. At hindi magtatagal at matatapos din ito. So, ngayon po, nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon sa umagang ito, pang makita natin kung gaano ba kahalaga na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. At the same time, hindi lang tayo nagbabasa, kung saan nilalakaran din natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi natin kaya lumagal sa salita ng Diyos ng sariling ating lakas lamang at pag-iisip. Maliban na lamang na tayo ay gabayan ng banal na Espiritu. Dito po sa Santiago na ating kung tatalakayin, sinasabi po rito sa Santiago o sa James 1:22 hanggang 25, sabi po rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalimutan ang kanyang ayos, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Mga kaibigan, mga kapatid, in-address po rito ni Santiago ang suliranin ng pamumuhay Kristiyano doon sa verse 22 and 25. At alam naman natin, itong Santiago, ng book ng Santiago ay very practical, no? Hindi ito pinag-uusapan kung ano yung mga doktrina. Pinag-uusapan ito about pamumuhay. Pinag-uusapan dito yung practicality na kapag ikaw ay nagbasa ng salita ng Panginoon, hindi lang doon natatapos, kundi ipinamumuhay mo din ang salita ng Panginoon. Kumbaga, pinag-aaralan mo siya, kasama ng pag-aaral mo, ina-apply mo kung ano yung iyong nababasa at napag-aaralan. Kaya, ano po ba ang kaibahan ng salita na binasa at pinakinggan at yung salitang isinagawa? At hindi lamang pinakinggan, kundi ipinamuhay. Lahat po tayo alam kung paano maging halimbawang Kristiyano. Alam natin ang Biblia na mabuti at natutunan natin itong basahin. Pero hindi talaga natin alam ang sinasabi ng Diyos. Kaya minsan, nagsasuffer tayo, maraming mga negatibong bunga ng mga negatibong bagay, galit o depression, broken marriage, financial setbacks, loss, at yung pagkawala ng trabaho, at marami pang iba. Kasi tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, pero sa hindi po natin pag-apply ng salita ng Panginoon, maraming mga negatibong nangyayari sa atin na hindi natin alam. Ang Santiago, hindi na dito pinag-uusapan kung ligtas ka. Ang pinag-uusapan dito, paano ka mamuhay bilang isang ligtas. No? Ulitin ko, hindi pinag-uusapan dito kung ligtas ka. Ang pinag-uusapan ko dito, paano kang namumuhay bilang isang ligtas na tinubos at niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Bilang isang secure kay Kristo
paano ba tayo namumuhay sa liwanag. Totoong ang salita ng Panginoon, hindi naman natin lahat yan ay naisa sa pamumuhay natin yung ating mga ibang nababasa. Minsan na nilimutan natin, nakakaligtaan natin, dala ng ating mga emosyon. No? Pero ang salita ng Panginoon, siya po yung nagpapatibay sa atin upang tumindig sa katotohanan. No? Kasi ang buhay po natin, yan po ang tinitingnan ng mga tao. Kadalasan, mas naniniwala po sila sa ating mga ginagawa at kinikilos kaysa sinasabi natin. Baka nagpapakita muna sila ng pruweba ang mga taong ito, kung ikaw nga talaga ay binago ng Diyos. How much more na nakikitaan ka na ng isang mabuting mananampalataya, isang mabuting Kristiyano, how much more kapag nagsalita ka pa sa kanila, mas malakas ang dating nun. Mas malakas ang impact. Kasi nakita nila ay kayo namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Hindi man nila nababasa ang Biblia, at least nababasa nila yung buhay mo. Kaya nga tayong narinig kasabihan na isa kang buhay na aklat. Kung hindi sila nakapagbasa ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng makita nila na mayroon palang Kristong nabubuhay sa kanyang sarili. Na mayroon palang Kristo na kumikilos sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang punto po dito ni Santiago ay ang pakikinig ng salita ng Diyos na hindi sinasagawa ay pandaraya lamang sa kanyang sarili. Binabasa mo yung salita ng Panginoon, marami kang alam sa salita ng Diyos, ang dami mong sa ulong talata. So yung mga malalalim na pag-aaral talagang nakukuha mo, mahusay ka magpaliwanag, mahusay mong dalhin ng tao, akayin sa salita ng Panginoon. So marami kang alam. May mga doctrinal ka pang nalalaman na napakalalim na minsan na hindi rin maarok ng mga taong kausap mo. Hindi masama yun. Maganda yun na nag-aaral. Pero mas maganda yung nakikita ito sa ating mga buhay. Ang tao, hindi po natin maaakay o hindi akay o hindi na natin sila i-impluwensyahan sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating mga salita. Marami pong mahuhusay magsalita, marami pong mahuhusay magbuka ng kanilang bibig. Pero kulang po sila sa pamumuhay. Kulang po sila sa pagsasagawa. Ang tao, madadala mo yan sa Panginoon, mai-impluwensya mo sa Diyos, kung ikaw mismo nakikita sa iyo yung buhay bilang isang mananampalataya. Hindi naman ikaw yung namumuhay talaga sa sarili mo, kundi namumuhay ka kasama ang banal na Espiritu. So, lagi natin binubuksan yung Bible natin, tama po yun. Lagi natin binabasa, inaaral natin, ang daming laman na ng ating isip, utak, marami na tayong nalalaman. Na minsan yung mga nalalaman natin, na-overfeeding na tayo. Hindi na natin magawang sa buhay ang salita ng Diyos. Hearing the truth is not enough for every Christian. Hearing the truth is not enough for every Christian. Ang nakakaalam ng katotohanan at sinasagawa, yan ang mature. Tandaan po natin ang konteksto po ng Book of James, ito ay naisulat earliest writing to the New Testament. At binibigyan niya tayo ng simpleng katuruan sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. Yung daily life natin.
Yun ang gustong isabihin ni Santiago. Upang hindi tayo madala sa deception, kundi makita yung katotohanan sa ating buhay. Alam ko, deception po yun eh. Yung binabasa po natin yung salita ng Panginoon, tapos mali yung pamumuhay natin. Para bang sinasabi, okay, basa ka lang ng basa. Pag-aralan mo siya, pero mali pa rin yung pamumuhay. May mga iba, hindi na naniniwala sa Christian life. Christian living. Napakahalaga po niyan. Kasi diyan po naaakit ang tao eh. Yung kung paano po tayong namumuhay sa ilalim ng banal na espiritu at sa ilalim ng salita ng Panginoon. Salita ng Diyos. Parang ang salita ng Panginoon, ito po ay salamin ng buhay ng isang tao. Kapag nakita ng tao yung kanyang sarili, halimbawa sa salamin, nagsalamin siya, messy yung itsura niya, gusot yung buhok niya, marami siyang dumi sa mukha. Kapag nakita niya yung mukha niya, yung sarili niya sa salamin, na meron siyang mga dumi at hindi maayos yung buhok niya, aayusin niya, maghihilamos siya, o maliligo siya, then yung buhok niya, ayusin niya kanyang sarili, para paglabas niya, maganda siya tingnan ng mga tao. So, hindi yung nakita mo na sa salamin yung itsura mo, ang pangit mo, gusot yung buhok mo, marami ka pang dumi sa mukha, lalabas ka. So, tinignan mo lang sa salamin yung sarili mo, pero wala kang ginawang aksyon para asikasubuhin yung sarili mo, para naman paglabas mo, makita ng mga taong napakalinis mo. Ganon din sa Word of God. Pag sinalamin ng salita ng Diyos ang iyong sarili at nakita mo yung mga pagkukulang at kamalian mo, ituwid mo to, baguhin mo to sa tulong ng Diyos. Hindi yung binasa mo lang, para ka lang nagbasa ng dyaryo, tapos wala na. Kaya nga, ang totoong nagbabasa ng salita ng Panginoon, pinamumuhay po ito. Hindi lang natin pinupuno yung ating isip, ang ating utak, ng mga nababasa natin. Dapat matalino rin tayo kung paano po tayong namumuhay. Kaya, dapat yung ating sarili, kapag nakita natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon bilang salamin, pag nakita natin, ayusin na natin. Mali pala ito pala yung tsura ko, kaya sa salita ng Panginoon, nabasa mo, ito pala yung buhay ko, ito pala yung ginagawa ko, mali. Alam nyo kaya maraming taong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Kasi nakikita nila yung kanilang sarili sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ayaw nila yun. Ayaw nila makita yung kamalian nila. Yun po ay talagang, kaya sila hindi nagbabasa. Kasi pag nabasa nila, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, ginagawa nila. Talagang hindi sila makapagpigil sa kanilang sarili. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, kinatawan ni Kristo, ay sa atin makita yung bilang isang mabuting mananampalataya. Mabuting Kristiyano. Ang dami ng masamang elemento sa ating paligid. Marami ng masamang mga tao sa mundo ngayon. Kahit noon pa. So tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagbabasa ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kundi pinamumuhay natin ang salita ng Panginoon na meron pong gabay ng banal na Espiritu. God wants us to know that His Word is not just about knowledge and revelation, but it is also about
accountability. Accountability. Hindi lamang ito yung pagbabasa natin sa salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kaalaman, kapahayagan, o ito sinasabi, ito interpretasyon yan, ito ibig sabihin yan, ito nilalaman yan, ito ang katotohanan yan. Minsan, imbis na makita sa buhay natin yung pagbabago, nagigipagdebate pa tayo dahil doon sa ating nabasa. Kasi nga, hindi natin to ay pamumuhay, kundi nai-stack lang dito na minsan nagigipagtalo tayo doon sa mga kaalaman natin. Hindi po gano'n. Minsan ano po ito minsan yumayabang po ang isang tao Pag maraming nalalaman sa salita ng Diyos, imbis na magpakababa, ginagawa niya pa itong pangdebate, ginagawa niya pa itong pakikipagtalo. Hindi po gano'n. Ang totoong mature na nagbabasa ng salita ng Diyos ay ipinamumuhay po ito. Namumuhay siya ayon sa salita ng Diyos, namumuhay siya sa ilalim ng banal na Espiritu. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya ipamumuhay ang salita ng Panginoon. Ang dami-dami niyan. Sinasabi. Kung tayo lang kung sarili natin lakas, hindi natin kaya mamuhay ng may kabanalan. Kasi doon lumalabas yung ating testimony, doon lumalabas yung ating patotoo. No? Nag-iingat tayo doon sa mga tao. Tayo, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya na yung nasa ating isip, alam niya na yung sa ating puso, alam niya na lahat sa atin. Nag-iingat tayo doon sa mga taong nakakita sa atin. Kasi tayo po ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Dapat yung nagdadala ng salita ng Panginoon ay namumuhay at naninindigan sa salita ng Diyos. Dala-dala mo ang Biblia, nangangaral ka, pero yung Biblia ang dala-dala mo at binabasa, hindi mo naman ina-apply yung mga nababasa. So kahit gaano kahusay magsalita, magpaliwanag, kung kilala ka ng taong pinapaliwanagan mo na ikaw ay hindi namumuhay at kilala ka niya kung paano ka mamuhay, nang hindi ayon sa salita ng Panginoon. Sa tingin mo kaya, maniniwala siya. Tayo po ang tinitingnan ng mga tao. Pag sinasabing Kristiyano, binago ng Panginoon, ipakita po natin ito sa kanila. Tutulungan tayo ng Diyos. Sa willing lang tayo. Kaya ito po ang nais ng Panginoon. No? At sabi ni Santiago, at sabi ng Diyos, ang kanyang salita ay hindi lamang para magkaroon tayo ng kaalaman o makita natin kapahayagan ng Diyos. But it is also about accountability. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, accountability ka, ay pamuhay ito. Ay pananagutan ka. Hindi ka magiging katuturan. Kaya ang kinakailangan po ay naninindigan tayo sa salita ng Panginoon. Meron tayong pananampalataya, sabi ito, napaka-practical, no? Yung pananampalataya ay meron pong kalakip na pagkilos at gawa. Although sinasabi po natin na naniwala na tayo sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Kanya, siya na yung gagawa ng lahat para sa atin, wala naman tayo talagang gagawin na para sa Kanya dahil siya na yung gumawa para sa atin, tama po yun. Sa Diyos, sa harap ng Diyos. Pero sa harap ng maraming tao na hindi pa mananampalataya, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kasi ikaw ang tinitingnan. Ikaw yung buhay na aklat. Sabi nga, ikaw yung magte-testify sa kanila. Dapat meron ka magandang testimony. So, kaya kapag binasa po natin ang salita ng Diyos, naroon po yung kanyang kapangyarihan, pagkilos, at ina-apply po natin. Kaya nga sabi niya dito, mamuhay kayo ayon
sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, ano sabi rito ni Santiago? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tama. Kung binabasa lang natin ang salita ng Diyos at hindi po natin isinasagawa o isinasabuhay o ina-apply, dinadaya lang natin ang ating sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Gaya na sabi ko kanina, at umalis matapos makita ang sarili, agad nalimutan ng kanyang ayos. Tumingin sa salamin, nakita niya yung kanyang sarili, hindi maganda, umalis at nalimutan niya na yung kanyang itsura. Kung sinong pupulaan? Diba? Ang purpose po ng salamin para makita po natin ating sarili. Ano ba itsura natin? Pangit ba tayo? Tayo ba ay meron ba tayong dumi sa mata? Meron ba hindi ba maayos ang ating buhok? So kapag tayo ay hindi maayos, inaayos natin. At pagharap ulit natin sa salamin, good looking. Pwede na lumabas. So, ngunit ang nagsasaliksik sa verse 25 ng Santiago 1. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang. Hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot. Ang taong yan ay pagkapalaya ng Diyos sa lahat niyang gawain. Hindi lang tayo nag-aaral, hindi lang tayo nakikinig, ang importante sa lahat ay pinamumuhay natin ang ating mga natututunan mula sa salita ng Diyos sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Nadideceive po tayo kapag tayo po ay nagbabasa lamang at hindi natin ito ipinamumuhay. Ito po yung point ni James. That people who read the word but who neglect doing what it says are self-deceived. The term deceiving yourself. Binabasa mo ang salita ng Panginoon, pero nine-neglect mo, pinalilimutan mo. No? Tapos sasabihin natin, ligtas tayo, saved tayo. Ano nangyari yun? Nagbabasa ka, tapos hindi mo pinamumuhay. Nagbabasa ka, nag-aaral ka, tapos ganyan pa rin yung pananaw mo, yung ugali mo, yung kilos mo. Ang dami mo negatibo sa buhay, hindi ka nagbago, hindi ka na natuto, pero basa ka ng basa ng salita ng Panginoon, maganda yung ginagawa mo, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pero nadadaya tayo. Kapag katapos natin basahin, hindi tayo nakapumunta na ayon sa salita ng Diyos. Be doers of the word. Be doers of the word. Kapagkat kung tayo mamumuhay ng salita ng Diyos, gagabayan tayo ng Holy Spirit sa pamumuhay na yan. At makikita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita
pamamagitan mo na ikaw ay namumuhay. Diba? Makita sa iyo yung siyam na bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kabaitan, self-control, at iba pa na makita sa iyo bilang isang mananampalataya. Nasa atin na yan kailangan natin i-practice. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipamumuhay na yun na mababasa natin at may pamumuhay, yan po ay magkakaroon po ng kapangyarihan sa buhay natin at sa mga taong makakakita nito. Nung young people pa kami, ang tawag namin dyan kapag nakikita namin siya ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi namin nung kami mga bata pa, nakaka-bless ka naman. Nakaka-bless ka. Kasi nakikita sa kanya kung paano siya namumuhay. Salita ng Diyos. Kaya nga nakalulungkot po na marami nang alam, pinigana ang salita ng Diyos. Inaral ng mabuti ang salita ng Diyos. Binusisi ang salita ng Diyos. Maraming alam sa salita ng Diyos. Sasabihin, napakababaw nyo. Sabihin, malalim kami. Ang layo-layo nyo na sa mga natututunan namin. Ang layo-layo nyo na sa mga nasusuri namin sa salita ng Diyos. Ang sarap pakinggan, di ba? Nakaingit naman na malalim na, marami nang natututunan, marami nang revelation, marami nang nakikita na hindi nakikita ng iba. Ang tanong, na ipapamuhay ba yung mga natututunan? Ipapamuhay ba yung napag-aaralan? Baka nagiging cost pa ito, dahilan pa ito ng pakikipagtalo at pakikipagdebato. Dapat yan nasa ilalim ng banal na Espiritu at meron tayong pag-ibig. Ang husay mong mag-aaral ng salita ng Diyos, ang husay mong mag-interpret, tingin mo tamang-tama, pero naninira ka naman ng tao. Dahil marami kang mga sinasaktang tao. So, nasaan doon yung pamumuhay ng salita? Dapat pairalin natin yung pag-ibig, yung kahinahunan. At talagang makita sa atin kung paano namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi lamang ito binabasa. Hindi lamang ito pinakikinggan, kundi meron itong accountability. Gaya na sinabi ko kanina, it's not just about knowledge and revelation, but it is also about accountability. Accountability. Pag binasa po natin ang salita ng Diyos, tindigan natin. Huwag natin kalimutan. Sabi nga doon sa Joshua, isabit natin sa leeg. Siya yung ating gabay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At tayo po ay inaligtas through the word of God. At doon natin nalaman sa Word of God na tayo nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Lahat yun sa Word of God. Napakaganda mag-aral ng salita ng Diyos. Pero, mas mainam pong tingnan ngayon na yung mga nag-aaral at nagsasaliksik ng salita ng Panginoon ay natutong ipamuhay ang mga ito.
Christian living. Marami nang hindi naniniwala dyan. Christian living. Kaya para tayo ay makapagdala pa, makipag-impluensya pa ng mga tao sa Diyos, mga kaluluwa sa Panginoon. So, yung salita natin, dapat meron po siyang application sa magitan ng salita natin. Ang buhay mo, namumuhay ayon sa salita. Napaka-importante po sa bawat mananampalataya na tayo po ay namumuhay sa salita. Purihin ang Diyos pagkat siya ang nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang mamuhay tayo ng karapat-dapat, mamuhay na mayroong kaayusan, mamuhay na mayroong kabanalan, mamuhay na matuwid, hindi sa ating sariling sikap, kundi siya ang may gawa ng lahat ng ito. Kaya mo nagagawa ang mga bagay na yan, hindi dahil sa sarili mong lakas, hindi dahil sa sarili mong talino at karunungan, kundi dahil sa Diyos, sa Banal na Espiritu. At kapag yan ay nangyari sa buhay ng isang tao, isang mananampalataya, yun lamang nakikita sa kanya. Nabuhay ang salita ng Panginoon. Be doers. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Patuloy kayong pagpalaan ang ating Diyos na buhay. Day is finally here. I've been waiting patiently. Every detail running through my mind, playing out like a movie scene. Boy meets girl, falls in love, gets down on one knee, slides a ring on her hand, and the rest is history. I love you more with every breath, more than everything I have. You're my missing piece, my saving grace. I found my better half, the one who gets all of me. God chose for me, and I couldn't love you more. You look like an angel dressed in white, standing in front of all our friends. We both smile as the pastor looks away, as you just took my last name. We both kissed, turned around, started walking down the aisle. Well, I can't wait to live my life with you by my side. Saving grace, I found my better half, the one who gets all of me. What I've been searching for,
peace, my Savior.